Naglayas nga itong si Dali matapos lang makipagtalo dito kay Rosel. Hindi niya natanggap ang katotohanan. Talaga namang pinairal niya ang kanyang pagiging maldita. Hindi siya nakinig sa mga payo nga nitong si Rosel. Instead ay kinasusukluan pa niya ito nang dahil sa kanya ay naging mahirap siya. Nasaktan siya sa mga sinabi nga nitong si Rosel na ginawa nila ang lahat-lahat. Maging itong si Tyrone ilang beses nang inaako ang kanyang mga kasalanan. Ngunit sa pagkakataong nakulong itong si Tyrone ay hindi niya hayaan na patuloy ngang gaganunin nga nitong si Tali itong si Tyrone kung saan patuloy niyang aakuin lalong-lalo na ang kasalanan ng hindi na siya natutong maawa sa kanyang kapatid na si Tyrone. Paroon ay kinakahiyan niya itong si Tyrone. Binalaan niya itong si Tali na lumayas na nga itong si Tali sapagkat wala naman siyang utang na loob. Ang akala ni Rosel ay babalik din ito agad-agad, ngunit sadyang matagal bumalik itong si Tali dahil nga sinundan ito nitong si Melania. Alam niya nga ito na ang pagkakataon kung paano kukunin ang loob nga ng kanyang anak na si Tali. Hindi maintindihan nung una nitong si Tali na kahit ilang beses niyang itulak itong si Melania sapagkat dahil ayaw niya rito na maging ina ito, hindi niya ito matatanggap, kaya naman tinulak niya ito papalayo sa kanya. Subalit nakita niya na hindi sumusuko si Melania at talagang gumagawa ng paraan kung paano maging malapit sila sa isa't isa. Nakita din niya ang kabutihan ng kanyang inang si Melania matapos nga makita siya naglugmok at walang-wala nang makakapitan dahil lahat ng kaibigan niya ay sinusumpa na nga siya dahil nga nagpanggap siya na siya ay mayaman. Nagpretend siya ng husto at ngayong bistado na wala na ngang gustong magkipagkaibigan sa kanya sapagkat siya ay peke. Bukod pa roon, ang kanyang ina ay galit na rin sa kanya kaya hindi na niya alam kung saan siya patutungo. Subalit nagising na nga lang siya, wala na ang kanyang mga sugat, malinis na nga ang kanyang katawan dahil sa ginawa ni Melania. Binalaan siya nitong si Melania ay sinabihan na wala siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na siya talaga ang totoong ina at hindi niya itong mababago. At sa panahon na lugmok siya, walang ibang dadamay sa kanya at walang ibang makakaintindi sa kanya kundi itong si Melania. Nakita naman niya kung paano nga siya itrato nitong si Rosel. Hindi ba umano niya nararamdaman na mas mahalaga si Tyrone kaysa sa kanya dahil nga sa hindi sila magkadugo. Ngayong wala nang kakampi niya, oras na para makipagsabuatan na nga itong si Tali. At dito na isinalaysay nga nitong si Melania na ang kanilang plano nga nitong si Darius kung saan ginagamit lamang niya itong si Rosel nang dahil sa kayamanan. Nalaman kasi umano nitong si Darius na itong si Jacinta ay ipamamana ang kanyang kayamanan dito kay Tyrone at alam niyang malapit ang loob ni Tyrone at nitong si Rosel, kaya naman ginamit niya itong si Rosel. Natatawa lamang itong si Tali nung una, hindi niya masyadong maintindihan at ano namang mapapala ni Darius dito kay Rosel. Agad niyang sinabi na dahil nga anak na nga nitong si Rosel itong si Tyrone, hindi rin magtatagal kalaunan ay mapapasa kanila na nga ang kayamanan ng kanyang ate. Alam kasi niya na mahirap utuin itong si Jacinta. Nagtitiwala lamang siya dito kay Tyrone dahil nga sa napakabuti nitong bata. Lang naakit itong si Tali dahil nga sama na siya sa kanyang inang mukhang pera. At kapag nagtagumpay umano ang kanilang mga plano ay natitiyak umano ni Melania dahil sa siya ay tunay na anak ay maaambunan din siya. Kaya naman hindi na siya magsasalita kundi makipag-cooperate na lang, lalong-lalo na sa oras na magkaroon na siya ng kayamanan ay hindi na siya maging katawa-tawa pa at pwede nang paghigantihan ang mga taong nang apis sa kanya. Subalit susubukin nga sila ng pagkakataon dahil ang mga kaibigan nga nitong si Tali na tunay na mga mayaman ay nainis ng gusto sa kanya. Buong akala ni Tali ay totoo talagang makipagkusundo ang mga ito sa kanya, subalit ito pala ay gaganti sapagkat ilulunod nga siya sa tubig kung saan ay napakadumi at nagkakaroon nga siya ng mga sugat. Mabuti na lamang at nandoon nga itong si Belle at tinulungan siya, kaya dito siya ay nagtaka kung paano nagawa nga ni Belle na tulungan siya kahit na naging masama si Tali sa kanya. Hindi na nga kataka-taka dahil ang kabutihan nga nitong si Belle ay namana niya sa kanyang inang si Rosel na kahit nalaman na nga ni Rosel na hindi niya totoong anak itong si Tali ay hindi pa rin niya ito pinabayaan at minahal pa rin niya ito na parang totoong anak. Sa
Sa kabilang banda, agad namang magpapanik ang pamilya nga nitong si Belle at nitong si Tali dahil nga sa hindi nakauwi agad ang mga ito at nag-aalala na kung saan ang mga ito napasugod si Tyrone at itong si Wesley sa bahay nga nitong si Belle. Ngunit wala doon ang mga ito. Sinalubong pa nga sila ng bruhang si Bea kung saan teletegre na manglalamon. Galit na galit dito sa pagbumukha nitong si Tyrone sapagat naaalala lamang ni Bea ang kataksilan ng kanyang ama, ng kanyang asawa na itong si Chris. Ayon sa kanya ay mga gawang kanyang ina. Kaya naman dito nagsimulang magtaka itong si Tyrone kung bakit nasabi nga ni Bea ang bagay na iyon. Samantala, instead nga na kampihan nga nitong si Chris, itong si Tyrone, ay nagalit pa ito kay Tyrone. Dahil doon na konsensya ng gusto itong si Malu at agad niyang tinawagan ang kanyang asawa na tela hindi na niya kakayanin. Kanina nang mapansin niya na pinapagalitan nga nitong si Chris, itong si Tyrone, parang gustong-gusto na nga niyang sabihin ang totoo na anak din niya itong si Tyrone. Hindi niya alam at nagkataon din na nasa likuran niya itong si Chris at narinig ang mga sinasabi. Ito na nga kaya ang pagkakataon at ito na ang tamang panahon yung sa ganun ay malaman na ng lahat na si Tyrone ay anak din itong si Chris.